Muli po ay magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Mga ilang araw po na nakaraan na hindi po tayo nakapag-live. Gawa nga po ng naging busy po tayo sa mga pagmimisyon. Ito po ngayon tayo ay nagkaroon ng pagkakataon na muli po tayong makapag-live. Sa akin pong pagmimisyon, una, yung pinuntahan ko yung sa kay Rapid Tulfo in Action. Marami pa ako natuklasan doon na sa kabila po pala ng ganda ng kanilang pinakikita doon, na natutulungan nila yung mga ibang mga kababayan natin, ay ang napansin ko po doon yung sitwasyon ng mga taong lumalapit po doon sa istasyon na TV5 at kay Senator Rapid Tulfo sa kanyang programa. Napakaganda po ng mga pinapakita nila sa social media. Pero yung pong mga taong mga lumalapit doon, yun po yung nakakalungkot, na sana naman ay bigyan pansin ito ng kinaukulan ng Channel 5 at ng grupo ni Senator Rapid Tulfo. Kasi po nakakaawa po yung sitwasyon ng mga taong lumalapit doon, na meron naman po kasing building doon. Bakit po ang mga tao doon ay bawal doon sa loob ng building, na ultimong CR po na kailangan ng mga tao ay ipinagkakait po ng mga gwardiya? Meron po bang ganun? Nakakalungkot lang po na kung ano pa yung pinaka-personal na pangangailangan ng mga tao, yun pa yung pinagkakait nila. Na sana ay makarating ito kay Senator Rapid Tulfo, na huwag naman po sanang ganoon. Kung pwede, maglagay po kayo kung ayaw nyo magpapasok sa loob ng building ninyo, maglagay po kayo ng portalet, public portalet doon sa loob, sa labas, para naman po sa pangangailangan ng mga taong lumalapit. At kung titingnan nyo po, kayo na po, pumunta kayo doon, subukan nyo, makikita nyo yung mga taong may mga karton ando po sa gilid ng kalsada, mga nakahilata doon, nakaupo, wala nga pong maupuan. Tapos sa init ng araw at kung sakali po umuulan, meron naman pong mga silungan din, kaso lang maliit. Dapat lahatin na nila yung lugar na yun na may mga bubong, para kung maganda nga po, lagyan din nila ng mga upuan para naman po sa mga tao. Total, pinagdadamot din lang naman nila makapasok yung mga tao ang nakakapasok lang, yung mga may concern lang. But anyway, yung po'y patakaran nila, na alam ko rin naman po na sinusunod rin lang naman ng mga gwardiya. Pero sana naman ayusin naman po nila. Kasi po, kung titingnan ninyo, para pong hindi public service yung nangyayari. Nakakalungkot na ng ating mga kababayan, lalo na kung tayong-tay ka, pupunta ka doon, ihing-ihi ka, pupunta ka doon, ihing-ihi ako, nagpapaalam lang ako sa gwardiya, aba, hindi pwede rito, maghanap ka ng iihian mo doon. Hindi po dapat ganun. Bilang tayo po na mga lingkod ng Diyos, ay naghahangad lang po tayo ng kaayusan sa ating bayan. Naghahanap tayo ng mga paraan na maipagkaloob sa taong bayan yung mga nararapat para sa kanila, na hindi naman po sila maaragabyado, na hindi naman magiging kawawa, na alam niyo po, sa totoo lang, bilang tayo po ng mga lingkod ng bayan, lingkod ng Diyos,
dapat maging ano po tayo, maging modelo tayo ng sambayanan. Dahil tayo yung nilalapitan, tayo yung binibigyan ng pagkakataon ng Diyos para makapamahala sa mga tao. O kung hindi man, ay makapagbigay aral, makapagbigay payo para sa ikaulad, ikaayos, at ikapapayapa ng sambayanan. Dahil ayon po sa akin pong nalalaman, bilang isa pong lingkod ng Diyos, tungkulin po natin na maiayos ang lahat, na maikalat ang ebanghelyo ng ating Panginoon, dahil ang ebanghelyo po ng ating Panginoon Jesucristo ay pag-ibig at kapayapaan. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. At ang pangalawa ay ang ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. So kung ganito po yung gagawin po natin sa ating mga kababayan, hindi po tayo nakakatupad sa utos ng Panginoon. Ewan ko po ba bakit maraming mga tao ang ayaw sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Na kung titingnan naman po natin, ating pong susuriin, ating pag-aaralan, lahat ng mga inebanghelyo ng ating Panginoon ay para sa ikapapanuto, ikakarunong, at ikalalawak ng pangunawa at pag-iisip ng sambayanang Pilipino at ng buong mundo. Kaya lang po, maraming nagbabasa ng banal na kasulatan, maraming nagbabasa ng ebanghelyo. Kaya lang ang nangyayari, dahil nga po sa hindi nila pagkaalam na mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng banal na kasulatan, nababago po yung kanilang mga interpretasyon na sa halip na katotohanan ang lumabas sa kanilang mga interpretasyon, nagkakaroon po ng mga mali-maling mga pagpapahayag. Kaya nga po tayo ay pinagkakalooban po ng Diyos na kung hindi nyo po nalalaman, mayroon pong pinagkakaloob ng mga pastor ang ating pong Panginoon at ang dakilang Ama. Kung babasahin po natin sa aklat ng Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14 hanggang 15, mababasa po natin yan dyan. Sige po, basahin po natin Jeremias, Kapitulo 3, talatang 14. Kayo'y manumbalik o tumatalikod na mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo, at kukuha ko sa inyo ng isa sa isang bayan, at dalawa sa isang angkan, at dadalhin ko kayo sa Sion. Alam niyo po ba yung Sion na binabanggit na ito? Ito po yung kaharian ng langit. Kaya po yung mga tao na nag-iisip na ang Sion daw ay doon sa mga bundok, malabo po. Dahil ang Diyos po ay nakabalik na, ang Panginoon pong Jesucristo ay matagal na pong nakabalik at meron po siyang mga taong ginagamit at meron po siyang isang tahanan na kanyang sariling kanya na kanyang ginagabayan, pinapatnubayan at inaalalayan. Ito nga po yung kanyang kaharian, ang kaharian ng langit na kanyang itinatag. Kaya nga po kapag ako ay naghahayag, lagi ko pong sinasabi sa inyo na ang Panginoon po ay bumababa po dito sa kaharian ng langit. Alam ko po na napakahirap para sa inyong lahat na paniwalaan yung aming mga sinasabi, sinasalita at sinasaysay na ang Panginoong Jesucristo ay akyat baba dito po sa kaharian ng langit. Dahil ang tao po kasi ay nasanay na sa kanilang mga pananampalataya at sa kanilang mga relihiyon, never been in their life na nakaranas po sila ng mga pagbaba ng mga banal na espiritu. So ito po yung isa sa dapat nang mahayag sa ating pong kapanahunan ngayon, na dapat nang makilala yung ganitong uri
ng pananampalataya na ipinakikilala ng ating Panginoong Hesukristo sa ating lahat, upang ang mga tao ay matigil na sa pagkabulag at ang mga tao ay maalaman na ang mga katotohanan at ang mga tao ay magkaroon ng malawak na kaunawaan sa mga hiwaga ng kalangitan at sa mga bagay-bagay para sa kanilang mga ikaliligtas. Hindi lang po sa personal na pangatawan, kundi sa pang-spiritual po nating aspeto. Dahil ito po yung layunin ng kaharian ng langit, ang maikalat ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal, na maipakilala ng buong karunungan at kausayan ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, upang sa atin ay sumilay ang maningning na kaliwanagan, sapagkat ang katotohanan ang tunay na kaliwanagan, na kung mahahayag po ang katotohanan, alam niyo po ba, nasisilay ang maningning na liwanag at ang kadiliman ay tuluyan ng mahawi at magtatapos na at darating na ang wakas. Alam niyo po ba yung sinasabing wakas? Na kapag kumalat na sa buong sanlibutan ang hiwaga ng ebanghelyo, sa lahat ng kinapal, darating na ang wakas. Alam niyo po ba sinasabi kong wakas? Hindi po yan wakas ng mundo. Yan po ay wakas ng kasamaan ng lahat ng mga tao. Dahil lahat ng mga tao ay aalisin na, yung lahat ng mga masasamang tao, aalisin na po yan ng Diyos. At lahat ng mga gumagawa ng kasamaan sa kanilang kapwa, may babasahin po tayo, no? Babasahin po natin ang aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, talatang 1. Kolosas. Kasi po binanggit po natin na darating na ang wakas. Kasi po yung sinasabi po nating wakas, ito po yung paghahari ng ating pong Panginoon. Magwawakas na ang lahat ng kasamaan na naghahari dito sa sanlibutan. Ang kadiliman, yung pong kasamaan ay mahahawi na. Hahawiin po yan ng maningning na kaliwanagan ng tagahari ng ating pong Panginoong Hesukristo. Basahin po natin sa aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, umpisan po natin sa 1. Kung kayo ngay muling binuhay na kalakip ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nangasay taas, na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Alam niyo po ba yung sinasabi ditong hanapin ninyo yung mga bagay na nangasay taas? Ito po yung pong ating uri ng pamumuhay ay tigilan na po natin yung mga paggawa ng mga kalayawan. Tayo po ay mamumuhay bilang mga spiritual being na tinatawag, na mamumuhay po tayo nakasama ang Diyos, na ang lagi lang po natin gagawin ay magpupuri, magpapasalamat at kakalimutan na po natin ang paggawa ng lahat ng uri ng kasamaan. Tayo po ay mamumuhay ng kasama natin ang ating pong Panginoon. Wala na pong maliligaw, wala nang mabubulag pa, at lahat ay mabubuhay sa kaliwanagan. Ilagak ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, huwag sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po ang tinatawag na mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Ito po yung mga tinatawag na mga kalayawan ng pita ng laman, na lahat ng mga kasamaan ay nagagawa po natin dahil nga po sa pagnanasa natin na magkaroon ng mga magagandang bagay sa buhay, na ang dulo pala ay pagkapahamak. Ang sabi nga po ni Haring Solomon, meron daw pong 100 na akala mo ay tila matuwid sa iyong paningin, subalit ang dulo pala ay pagkapahamak at kamatayan.
Akala mo ay napakatuwid ng daan na iyong tinatahak. Alam niyo po ba ibig ko sabihin na yan? Meron pong mga pananampalataya. Akala mo, dahil nga po sa magaganda yung kanilang mga sinasabi, hindi sila man lang makasugat ng mga damdamin ng kanilang kapwa, ng kanilang mga miyembro. Na akala nyo ay napakagaganda dahil sa gaganda ng mga gaganda at tatamis ng kanilang mga sinasabi, na akala mo yun na yung tamang daan. Na akala mo yun yung matuwid na daan. Hindi mo alam ay nalilibang ka lang pala. Subalit ang dulo naman ng daan na iyong tinatahak ay pagkapahamak at kamatayan. Tuloy po natin to. Sapagkat kayo'y nangamatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo. Kumbaga po dito, yung sinasabing tayo mga nangamatay na, yung pong ating mga pagkakasala nung nakasama natin, yung ating Panginoong Jesucristo, lumipat na po tayo mula sa kabuhayan, mula sa kamatayan. Mamumuhay na po tayo nakasama yung ating Panginoong Jesucristo sa kanyang paghahari. Ito nga po yung sinasabi natin, darating na po yung, kung mangyayari po ito, darating na po yung divine government, na ang mamumuno po sa atin ay taong makadiyos, taong may awa, malasakit sa kanyang kapwa, na ang kanyang laging isipin ay ang karapatan ng kanyang kapwa, na palalaganapin niya ang salita ng Diyos. Hindi lang po tayo mabubuhay sa material, kundi mabubuhay tayo sa spiritual na pamumuhay, na kasama natin ang Panginoon. Pagka si Kristo na ating buhay ay mahayag nga rin kayo na kasama niya sa kanyang sa kaluwalhatian. So, alam niyo po mga kapatid ko sa pananampalataya, marami na po nakapropesiya sa paghahari ng ating po nga Panginoon, na darating talaga ang time na ang Panginoong Jesucristo ay mahayag. Darating talaga ang panahon na ang Panginoong Jesucristo, anuman ang ginagawa at sinasabi ng lahat ng mga tao tungkol sa Panginoong Jesucristo, darating ang tamang panahon at tamang oras na ang kanyang paghahari ay hindi na nila kaya pang pigilan. Para po itong utot na kusang sisingaw, kahit anong pigil mo, talaga pong lalabas yan. At talagang mahayag ang paghahari ng ating Panginoon. Wala na pong makakapigil. Gaano man pangangaral ang gawin nyo sa pagpigil sa paghahari ng Panginoong Jesucristo, hindi nyo po yan kayang pigilan. Mahahayag at mahayag po yan. Dahil iyan ay nakapropesiya sa banal na kasulatan. At sabi nga po ng banal na kasulatan, isang tuldok, isang kudlit, sa anumang paraan, lahat ay magaganap. Di po ba napakaliwanag? Sa paghahari po ng ating pong Panginoong Jesucristo, kagaya ng sinasabi natin kanina, ito nga po yung darating na yung wakas. Wakas ng kasamaan. Pakinggan po natin yung sinasabi po ni Apostol San Pedro. Ano po basahin po natin sa San Pedro Kapitulo 2, talatang 1. Kaya't sa paghiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananaghili at lahat ng panglalait, gaya ng mga sanggol na bagong panganak, ay nasain ninyo ang gatas na walang halong daya, na ukol sa Espiritu, upang sa pamamagitan nito'y magsilago kayo sa ikaliligtas. Alam niyo po ba ibig sabihin po nito? Nasain daw po natin yung gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Alam niyo po ba ibig sabihin yan? Yan po yung ebanghelyo ng ating pong Panginoon. Ano ba ang ebanghelyo ng ating Panginoon?
Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo, na ganapin mo yung lahat ng kanyang mga utos. Pangalawa ay ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. Sino ang nakagawa nito? Sa lahat ng mga politiko. Kailangan po lahat ng mga tao, hindi po tayo dapat mamili ng tao. Bawal po ang mamimili na tutulungan natin yung ating mga kababayan. Kung nais mong tumulong sa iyong kapwa, tulungan mo lahat, walang exception. Walang pipiling mayaman, walang pipiling mahirap. Lahat dapat pantay-pantay. At ito pong sinasabing gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, ito po yung, alam niyo po kung saan ito makukuha. Kaya nga po, pilit na inaaral po namin sa inyong lahat at inihahayag namin sa inyong lahat na sundin po natin ang 10 utos ng Diyos. Ito pong araw ng Sabat ay isa po ito sa makapagbibigay sa atin at makapagpapainom ng mga gatas. Gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu. Pasensya na po, medyo mataas po yung nababanggit kong mga aral. Kasi po, ito pong sinasabing gatas na walang halong daya na ukol sa Espiritu, ito po yung ebanghelyo na ipapangaral po natin sa lahat ng mga tao na kailangan ng mahayag sa buong sanlibutan ang ebanghelyo ng ating Panginoon Jesucristo upang ang lahat ng kasamaan ay matapos na at sumilay na ang maningning na kaliwanagan sa ating bayang Pilipinas at sa buong mundo. Dahil sino po ba yung hindi nagnanais na magkaroon ng katiwasayan, kapayapaan at kasaganaan ang ating bayan? Dahil ayon po sa ating dakilang Ama, kung tayo ay magmamasunurin sa kanyang 10 utos, alam niyo po ba, lahat ng mga nangyayaring mga kaparusahan na yan, lahat yan ay mapaparam. Lahat yan ay aalisin ng ating dakilang Ama. Lahat ng mga kasamaang nangyayari sa atin ngayon, sa ating bayan at sa buong mundo, yung mga paglindol, pagbaha, kung ano-ano man na mga disaster at kasakunan na nangyayari sa atin, lahat yan ay aalisin ng Diyos. Dahil ang tunay na solusyon sa climate change at global warming ay ang pagsunod sa kautusan, batas, palatuntunan ng ating dakilang Ama. Yan po ang tunay na solusyon na kailangang gampanan at gawin ng lahat ng tao sa buong sanlibutan upang ang Diyos ay hindi na magalit sa ating lahat. Ngayon, naalaman nyo na ang tunay na solusyon sa global warming na yan at sa climate change na yan. Pagsunod lang po sa kautusan ng ating Panginoong Diyos. Yan po ang tunay na solusyon. Dahil kung patuloy at patuloy kayong susuway sa kanyang mga utos, sa maniwala kayo sa hindi titigil ang ating dakilang Ama hanggang sa kayong lahat ay kanyang malipol. Basahin pa ba natin? Sige, babasahin po natin. Basahin po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 63. Subukan po natin sa 62 muna, no? Tuloy na natin sa 58 para maganda buo po ito. Deuteronomio Kapitulo 28, talatang 58 hanggang 63. Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusan ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot dito sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Naintindihan niyo po ba yung sinabi ko? Kung hindi mo isasagawa ang lahat ng mga salita ng kautusang ito na nasusulat sa aklat na ito upang ikaw ay matakot sa maluwalhati at kakilakilabot na pangalang ang Panginoon mong Diyos. Naintindihan niyo na po? Ulitin natin. Wag na.
Sa 59 na po. Kung gagawin ng Panginoon, nakamangha-mangha ang salot sa iyo, at ang salot sa iyong binhi, at malaking salot, at totoong malaon, at kakilakilabot na sakit, at totoong malaon. Kaya po yung nangyayari po sa ating pong bayan at sa buong mundo, ito po, nandito lahat, nakatala po sa banal na kasulatan, na dahil po sa ating mga pagsuway sa kanyang mga utos, dahil sa mga kasamaang ginagawa ng sangkatauhan, dito po dumarating ang galit ng Diyos sa lahat ng mga tao, na ang nais na niya, lahat ng mga tao sa buong sanlibutan ay kanya ng lipulin. Tuloy po natin. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Kaya po kung napapansin nyo po, lahat ng mga nangyayari sa ating pong bayan at sa iba't ibang panig pa ng iba't ibang bansa, lahat na lamang ay nakaranas na ng kaparusahan. Huwag nyo pong isipin na yan ay taon-taon lang na nangyayari. Dahil talaga pong hindi titigil ang Diyos hanggat ang mga tao ay hindi sumusunod sa kanyang mga utos. At kanyang pararatingin uli sa iyo ang lahat ng mga sakit sa Ehipto na iyong kinatakutan at kakapit sa iyo. Ano po ba yung mga sakit, mga salot na ipinadala ng Diyos sa bansang Ehipto na inyo pong nabasa? Hindi po ba 10 salot yun? 10 pa, 1, 2, 10. Sino po nakakaalam? Basahin nyo na lang po sa banal na kasulatan kung saan po yung pinarating ng Diyos, yung 10 salot. Lahat daw ng salot na yan ay ipararanas ng Diyos sa lahat ng mga tao habang tayo ay gumagawa ng pagsuway sa kanyang mga utos. Ay pararatingin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga sumpa, salot, galit, kaparusahan. Lahat yan ay ipararanas ng Diyos hanggang sa ang mga tao ay kanyang maibuwal. Hanggang ang mga tao ay kanyang malipol. Bawat sakit din naman at bawat salot na hindi nasusulat sa aklat ng kautusang ito'y pararatingin nga sa iyo ng Panginoon hanggang sa ikaw ay maibuwal. Hindi po ba nakakatakot? Dahil sa galit ng Diyos ay handa ka na niyang lipulin at handa ka niyang alisin sa sanlibutan kung ikaw ay patuloy kang susuway sa lahat ng kanyang mga utos, batas at palatuntunan na kanyang inuutos sa iyo. Dahil tandaan po natin lagi, tayong lahat na mga tao ay nabuhay dito sa sanlibutan upang sumunod sa kanyang mga utos. Basahin po natin, balikan po natin yan, ano? Aklat ng Ecclesiastes, Kapitulo 12, talatang 13. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Hindi po ba? Katungkulan pala nating lahat ng mga tao ang sumunod sa mga batas palatuntunan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama. Tuloy po natin sa 62. At kayo'y malalabing kaunti sa bilang pagkatapos na kayo'y naging gaya ng mga bituin sa langit sa karamihan, sapagkat hindi ninyo dininig ang tinig ng Panginoon mong Diyos. Alam niyo po ba yung tinig ng ating pong Panginoon, at tinig ng ating dakilang Ama, at tinig ng lahat ng mga banal na espiritu na na-post ko na po sa social media. Konti lang po yung mga taong nakikinig ng kanilang mga paghahayag, buhat sa kaitaasan. Hindi nyo po alam, ay napakahiwaga po ng mga salaysay nila na yan, yung kanilang mga paghahayag na yan, at yung mga pagbaba ng mga banal na espiritu. Dahil ito po ay makapagbibigay sa inyo ng mga aral ng katotohanan na makatutulong sa inyo upang kayo magkaroon ng kaligtasan sa inyong buhay, sa buhay nating ito. Tuloy po natin.
At mangyayari na kung paano ang Panginoon ay nagagalak sa inyo na gawin kayong mabuti at paramihin kayo, ay gayon magagalak ang Panginoon sa inyo na ipalipol kayo at ibuwal kayo at kayo palalayasin sa lupa na inyong pinapasok upang inyong ariin. So, napakaliwanag po kung kayo po ay may malawak na pagkaunawa po sa pagbasa ng banal na kasulatan, dito nyo po mapapagbulay-bulayan na yung lahat pala na nangyayari sa ating pong daigdig, sa ating bayan at sa buong mundo, lahat yan ay ginagawa ng Diyos. Siya ang nagbibigay ng lahat ng kaparusahan, lahat ng mga salot, sumpa, lahat ng mga kasamaang nangyayari sa sangkatauhan ay ang Diyos talaga ang naglalagay. Na kung at alam niyo po ba, yung mga nangyayari na yan yung sinasabi niyong global change at climate change, global warming. Na kung kayo lamang ay mga mamasunurin sa mga batas, palatuntunan at kautusan ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama, lahat yan ay kanyang aalisin. Tayong lahat ay magkakaroon ng kapayapaan sa ating bayan. Tayong lahat ay magkakaroon ng kapayapaan sa buong daigdig. Lahat ng mga tao ay mabubuhay na ng matiwasay, tahimik at sagana. Dahil lahat na mga gumagawa ng kasamaan ay kanyang wawalisin. Sino sa inyo ang nais mawalis ng ating Panginoon? Alam niyo po ba yung kanyang wawalisin? Papatayin niya yung lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para maalaman po natin yung mga bagay-bagay na hindi po natin nalalaman na nangyayari po sa ating pong bayan at sa buong daigdig. Na akala ninyo ay yung mga nangyayari na yan na kinatatakutan yung the big one, climate change, global warming, alam niyo po ba lahat po yan ay may solusyon. Na ito pong solusyon na akin pong inihahayag sa inyo, ito po yung pagsunod lamang, sa simpleng pagsunod lamang natin sa mga batas, palatuntunan at kautusan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama. Lahat yan ay mawawala. Lahat ay kanilang aalisin. Lahat ng mga sumpa, parusa, lahat ng mga dilubyo, mga disaster at kasakunan, lahat yan ay kanilang aalisin. Kung tayo lamang ay mga mamasunurin sa lahat ng kanilang mga ipinag-uutos sa atin. Dahil ayon po sa Panginoon, pagpapala sa pagsunod, pinapangako niya yan. Kaya po sa lahat ng mga taong nangangako ng kapayapaan, wag na po kayong mangako dahil lahat ng mga pinapangako niyong kapayapaan at kasaganaan sa bayan, wala pong mangyayari. Dahil tanging Diyos lamang ang may kakayahan na makapagbigay ng kapayapaan, kasaganaan sa buong lupain, sa buong mundo. Naniniwala kayo? Sige po, basahin natin sa aklat ng Levitico, Kapitulo 26. Talatang 6. At magbibigay ako ng kapayapaan sa lupain, at may higa kayo, at walang katatakutan kayo, at aking papawin sa lupain ang mababangis na hayop, ni hindi dadaanan ng inyong lupain sa tabak. Alam niyo po ba yung ibig sabihin po nito? Lahat ng mga gumagawa ng kasamaan sa sangkatauhan, aalisin po yan ng Diyos. Lahat ng mga mangkukula, mababarang, mga masasamang espiritu, lahat po yan, hahawin yan ng Diyos. Yan po yung mga salot na kinatatakutan yung mga COVID na yan. Mawawala na po lahat yan. Kung tayo ay magmamasunurin sa batas, kautusan at palatuntunan ng ating dakilang Ama. Eto pa po sa 9. At lilingapin ko kayo, at palalaguin ko kayo, at pararamihin ko kayo,
at papagtitibayin ko ang aking tipan sa inyo at kakanin ninyo ang malaong kinamalig at inyong ilalabas ang luma dahil sa bago. At ilalagay ko ang aking tabernakulo sa gitna ninyo at hindi ko kayo kapupuotan. At lalakad ako sa gitna ninyo at ako'y magiging inyong Diyos at kayo'y magiging aking bayan. Hindi po ba napakasarap kung tayo ay maging bayan ng Diyos? Kaya po mga kapatid ko sa pananampalataya, siguro naman ating nalalaman, life is only a matter of choice. Kung pinili mo ang mamuhay ng may kabanalan, na ang paghahari natin ay ang Panginoong Jesucristo at ang ating dakilang Ama sa ating buhay, lahat ng kanyang mga pinangako na katahimikan, kasaganaan, kapayapaan ay kanyang ipagkakaloob sa inyong lahat. Subalit, kung ikaw naman ay anak ng pagsuway, na ang nais mo ay labagin, suwayin yung lahat ng kanyang pinag-uutos, asahan mo, ikaw ay tatanggalin ng ating Panginoon at ng ating dakilang Ama sa sandaigdigan. Dahil hindi titigil ang Diyos na lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan ay hindi niya maubos. At alam niyo po ba, ang masakit pa dito, lahat ng mga taong gumagawa ng kasamaan sa kanyang kapwa, ng mga pagsisinungaling, mga pagpatay, mga kung ano-ano, lahat po yan ay ilalagay ng Diyos sa kahatulan. Ito po yung kanilang kahantungan. Nasa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talatang 8. Ngunit sa mga duwag, at sa mga hindi mananampalataya, at sa mga kasuklam-suklam, at sa mga mamamatay tao, at sa mga mapakyapid, at sa mga manggagaway, at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan. Alam niyo po ba yung mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan na to na sinasabi? Ito po yung mga taong ang dinodiyos nila yung pera. Handa sila kalimutan ng Diyos para lamang sa kanilang mga trabaho. Kinakalimutan nila yung mayroon palang isang Diyos na sa kanila ay nakatanaw, ni hindi man lang magawang magpasalamat sa bawat biyaya na kanilang natatanggap sa bawat araw, ni hindi man lang makapagpasalamat sa bawat araw sa mga biyayang kanilang tinatanggap sa bawat araw. Ang kinikilala na lamang nilang Diyos ay ang pera, at ang iba naman, ang ginagawa lang yung Diyos ay yung mga ribulto. Alam niyo po ba mga kapatid ko sa pananampalataya na marami pong mga mangangaral, lalong-lalo na po sa parte ng mga Romano Katoliko, pasintabi po, pero ito po talagang kailangan maalaman ninyong lahat na galit po ang ating dakilang Ama sa lahat ng mga taong yumuyukod, sumasamba, nagpupuri, nagpapasalamat, at dumadalangin at yumayakap at humahalik sa lahat ng mga ribulto. Hindi nyo alam, sa inyong ginagawa na yan na akala ninyo ay natutuwa sa inyo at nalulugod ang dakilang Ama, hindi nyo alam, napupuot po siya sa inyo, sa inyong mga ginagawa. Ayaw na ayaw po ng ating dakilang Ama na pinaglilingkuran nyo, hinahalikan, niyayakap, niluluhuran at sinasamba ang mga ribulto. Basahin pa po ba natin? Mamaya po. Tuloy natin to. At sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat ng mga sinungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagnininga sapoy at asupri na siyang ikalawang kamatayan. Hindi po ba, bukod sa ikaw ay naghirap na, sabihin natin ikaw ay pinatay ng Diyos sa sanlibutan, pinatay ka ng Diyos sa baha, o ikaw ay tinamaan ng kidlat, o ikaw ay natabunan ng gumuhong lupa dahil sa galit ng Diyos. Tapos pagdating mo pa doon sa ikalawang mong kamatayan, doon naman po ang walang hanggang katapusang paghihirap. Doon sa dagat-dagatang nagnininga sapoy at asupre. Gaano po kayang hirap?
libong taon po ang aabutin po yan bago kayo, alam ko po, 1,000 years na kayo ay magdurusa sa apoy ng paghihirap. Kaya po ito nga po amin pong ginagawa ng pastor sa inyong lahat, bilang ito po aming bahagi ng pagmamahal at paglilingkod sa taong bayan, na kayo ay magkaroon ng malawak na kaalaman patungo sa mga hiwaga ng kalangitan, hiwaga ng ebanghelyo, at hiwaga ng buhay na amin pong isinasaysay sa inyo, upang ang lahat ng mga tao ay mapuspos ng kaalaman, upang tayong lahat ay magkaroon ng karunungan at pagkaunawa, na tayong lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, panahon na para po tayo ay para tayo ay maglingkod na po sa tunay at buhay na Diyos. Alisin na po natin yung pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, at alisin na po natin yung pagsamba sa mga rebulto na yan. Wala po tayong mapapala dyan, na ang magiging dulo lamang po ng ginagawa nating pagsamba sa mga rebulto na yan ay pagkapahamak at kamatayan sa apoy ng impyerno. Kaya ito po ang aking huling mensahe sa inyo lahat. Sana po ay tumimo po ito sa inyong puso at isipan, na sana po ay magawa po natin ang lahat ng mga bagay na ipinag-uutos sa atin po ng ating dakilang Ama, upang tayo po ay magkaroon ng kaligtasan, bilang ito po'y bahagi ng aming pagmamahal at paglilingkod sa taong bayan, na maalaman nyo po ang lahat ng mga bagay nito sa inyong ikaliligtas, sa ikaliligtas po nating lahat. Babasahin po natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 10, talatang 12. Ipinapayo ang paggalang sa Panginoon. At ngayon, Israel pong nakalagay dito, pero tayo po ay nasa bansang Pilipinas. Pero gagamitin na po natin ito sa buong mundo. At ngayon, Pilipinas at sa buong mundo, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Ibig sabihin po na lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan. Yung daan po na nilakaran ng lahat ng mga banal, mga taong na banal, lahat ng mga propeta, lahat ng mga taong naging mga banal doon sa kalangitan. Yung daan na kanilang nilakaran, si Amang Abraham, Isaac, Jacob, Propeta Moises, Panginoong Jesucristo at 10 na lahat ng kanyang mga apostol. Ang daan na kanya pong nilakaran ay ang uri ng pagsamba po na kanilang ginagawa. Sila po ay mga taong sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Alam niyo po bang ibig sabihin nito? Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang lahat ng mga sa Kanya nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at katotohanan. Tuloy po natin. Ano ang hiningi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa lahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo, na ganapin mo ang lahat ng mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti. So kung tayo po pala ay susunod sa lahat ng mga batas palatuntunan ng ating pong Panginoon at ng ating dakilang Ama, para po pala ito sa ikabubuti ng ating kaluluwa, sa ikabubuti ng ating buhay, at sa ikabubuti ng lahat ng mga tao sa buong sanlibutan, dahil lahat ng mga kasakunaan, lahat ng mga dilubyo, lahat ng mga sumpa, parusa, lahat ng mga disaster na yan ay aalisin ng ating dakilang Ama kung tayo ay magmamasunurin sa lahat ng kanyang mga utos. At ito ang tunay na solusyon sa global change, global warming, at global, kung ano naman yan, lahat ng mga sumpa na yan. Sumpa po kasi yan at parusa ng Diyos. Lahat po yan ay kanyang aalisin kung tayo ay magmamasunurin sa batas
at palatuntunan ng ating dakilang Ama. Ano po yung palatuntunan? Yung araw ng Sabat. Ito po yung palatuntunan ng ating dakilang Ama at ng ating Panginoon na ang lahat ng mga tao ay sasamba sa araw ng Linggo. Kaya po, sa lahat ng mga namumuno sa pamahalaan, sa gobyerno at kung saan man, gumawa na po kayo ng batas sa buong mundo na ang lahat ng mga tao ay magsasamba sa araw ng Sabat, sa araw ng Linggo. Walang magtatrabaho. Lahat ay sasamba, magpupuri, magpapasalamat sa ating dakilang Ama. At kung yan ay kanyang makita, lahat ng mga nangyayari sa buong sanlibutan na yan, ng mga kasakunaan at kamatayan ng milyon-milyong mga tao, lahat po yan ay mapaparam. Kaya po mga kapatid ko, sa pananampalataya, panahon na para paghari natin ang kanyang anak, ang kanyang bugtong na anak, ang propeta na nagtagumpay na umupong kasama ng ating dakilang Ama doon sa kalangitan. Panginoon ng lahat ng Panginoon, Hari ng lahat ng mga hari, Jesus ng Nazaret. Yun lamang po at magandang umaga po sa inyong lahat. Ang lahat ng papuri, pasasalamat, paggalang at pagsamba ay ating itinataas sa ating dakilang Ama. Siya nawa. Maraming salamat po sa inyong lahat.